Yung mga magugulo, mga kababayan, na mga supporters, mga minions ni Sara Duterte na nagrarally, prayer rally daw sa EDSA Shrine, pinalayas na po. Pinagtabuyan na po. Binuwag na ng ating mga kapulisan. Ngayon, before pa mga kababayan makapagpropaganda sila, na sasabihin nila siyempre, this is oppression. Pagsikil sa malayang pamamahayag, sasabihin nila, bumabalik na tayo sa martial law. Wala pong kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbuwag sa kanilang sa kanilang hanay. Ang nag-request po na palayasin sila ay yung rektor ng EDSA Shrine, si Father Jerome Siciliano. Kasi po, ang EDSA Shrine, simbolo ng katahimikan, Queen of Peace. Di ba yung EDSA People Power? Ang tawag doon, bloodless EDSA People Power Revolution. Walang dumanak na dugo. Yung pinagtatanggol nila, mga kababayan, pamilya na responsable sa AG case, na sabi sa report ng mga human rights groups, more than 30,000 po ang nangamatay. At si Sara Duterte gustong ipapatay yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, saka si Martin Romualdez. Tapos yung mga supporters nila, nando nagpiprayer rally sa EDSA Shrine. That is a great irony. Tama po, mga kababayan, pinalayas ngayon, binuwag ng PNP. Ayan ba? Sabi diyan sa report, tingnan. Mga Duterte supporter tuluyan ng lumipat sa harap ng isang mall sa EDSA para sa kanilang prayer rally. Matapos barikadahan ng mga pulis ang palibot ng EDSA Shrine. Nag-alay ang mga ito ng awit at dasal para sa bansang Pilipinas habang hawak ang pambansang watawat. Patuloy ang kanilang panawagan na mag-resign. Mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung kakarampot mga kababayan na mga supporters ni Sara Duterte nagsisiksikan para magmukhang marami. Pero hindi po maglampas 500. Ito na yung mga pulis na nagbarikada sa EDSA Shrine. Pumasok na sila sa mall. Malamang pag ganyan ang lagi nilang ginagawa sa loob ng mall, sigaw ng sigaw, siyempre may istorbo yung negosyo. Palalayasin din sila ng mga gwardya. O, di ba, mga kababayan? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ulitin natin mga kababayan, kasi sigurado, itong mga supporters ni Sara Duterte, ang pagbibintangan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahilig silang magbintang. Mahilig sa fake news kasi po. Ang lahat ng ipinaglalaban nila, based sa false narrative. Ang origin ng false narrative po, si Digong, saka mismong si Sara Duterte.
na pinalalabas, inaapi siya ng ating gobyerno. Ang term nga ngayon, mga kababayan, ni Sara Duterte, tiniterrorize daw siya. Hinaharas at tiniterrorize. Baliktad yung mga gawain nila. Siya yung nagbanta, mga kababayan, na papatayin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga siya kakasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act na pirmado ng kanyang tatay. Naging batas sa pirma ng kanyang tatay. O ngayon, siya yung masasampulan. Kita ninyo, mga kababayan, ito yung sinasabing pure karma. Yung mga militant organizations, ayaw nila, kontra sila dito sa Anti-Terrorism Act. Pinirma ng kanyang tatay, isinulong pa rin. O ngayon, ang buy na mano po, yung anak mismo, si Sara Duterte. Ito ang possible case other than yung plunder at impeachment sa Congress. May disbarment pa siya, mga kababayan, na final ni Larry Gadon. So, yung kanilang mga narrative po, based sa false narrative. At ang matindi, ginagamit nila yung EDSA. Kaya, hindi nagustuhan, mga kababayan, ng rektor. So, ito po, mga kababayan, nagkakampo. Ang dumi-dumi na sa paligid po. Mga basura sa paligid, mga kababayan. Mismong ito po, mga basura ito eh. Basura kung mag-isip. Tama po? Kaya dapat talaga na linisin yung paligid ng EDSA Shrine kasi napapalibutan ng mga garbage, basura. Basura kung mag-isip. Ito, hindi mo na masisi kasi nirecruit sa mga barangay. Doon sa mga lugar kung saan nandoon nakatira yung mga mahihirap. Nagbakasakali din na kumita sila ng 500. Kaya lang, binawasan pa ng 300. Ginawa na lang na 200, mga kababayan. Kaya ayon, konti lang, mga kababayan, na nagtsatsaga. Sa bagay, yung 200, lamang tiyan din yan. Tapos may libreng snacks at tubig. Ang style lang naman po, ang trabaho nila, magsigaw-sigaw. Kino-coach sila, Marcos resign, Marcos bangag. Tapos sisisigaw nila yung pangalan na Sara Duterte. Kasi ang objective nila, ipalit, mga kababayan, si Sara Duterte na mastermind sa pagplano na pagpatay sa ating Pangulo para makaupo siya bilang Pangulo. Hindi na sila makaporma ngayon. Binarikadahan ng mga pulis. Malamang ang leader dyan, si General Nick Torre na naman po. Ito yung gimmick nila, nagsisindi ng kandila. Ayan po. Binarikadahan na ng PNP po. Ito, nagsisisigaw-sigaw sila. Pakinggan natin yung pagsisisigaw-sigaw. So, inistorbo nila yung mall, mga kababayan. Malamang yung mall mismo, palayasin sila. Public disturbance, mga kababayan, yung negosyo nila, iniistorbo. Siyempre, pag ganyan, iiwasan po ng mga clients. Kasi politika, hindi na makapag-intay, mga kababayan. Yung leader nila hindi na makapagintay, gusto nang i-take over yung ating administrasyon, yung ating gobyerno, na napakaganda yung ginagawa po para sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya yung church po, walang sympathy sa kanila. Importante pa naman, mga kababayan, yung component, participation ng church. Diba, sa people power, sila mismo yung nanguna. Mga civic organizations, mga estudyante from different universities, then the military component po. Wala sila ng ganyan, mga kababayan. Hindi magatungan ni Digong yung ating armed forces. Sino palpal agad ng ating armed forces? Pati ng kanyang mga dating opisyal. Si Santiago mismo yung nagsabi.
Si retired General Santiago, na dati niyang opisyal, yung kapatid po ni Miriam Defensor Santiago, ay kapatid, asawa yata yon. So malabo ang pangarap, mga kababayan ni Ximenet. Yung paglalaway nila, mga kababayan, hanggang 2028 pa. Ang masaklap niyan, 2028 po, siguradong talo si Sara. Wala na yung support sa kanya ng mga Marcos supporters. Kaya wala nga silang maipo na mga tao kasi yung mga supporters niya, Marcos supporters. Kukunti lang naman po yung mga Duterte, yung mga DDS. Napakalinaw po. Even during the campaign, kaya yung sabi ni Sara Duterte, na yung presidency daw, mga kababayan, unang-unaan niya, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys. Lahat ng tao, solid na, united na for my candidacy. It is an illusion. A false belief. Kasi yung mga supporters niya, mga Marcos supporters po, kaya siya nanalo. Sumakay lang siya sa Marcos po. At nang mag-declare yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tatakbo, kung tumakbo siya sa pagkapangulo, siguradong talo. Kasi kung may paniwala siyang mananalo siya, tumakbo na sana siya. Incumbent yung tatay mo, pagkatapos di ka tumakbo, ano yun? Tama ba? So, tandaan po natin, huwag kayong maniniwala sa propaganda nila na binuwag yung kanilang hanay, yung nagdarally sa, sa EDSA Shrine dahil ginigipit sila ng presidente. Walang katotohanan po. Ang nag-request ng pagbuwag po, yung pari. Galit po si, yung rector. Kasi yung EDSA Shrine po, ayan the rector of the Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA Shrine, expressed concern about efforts to exploit the people power legacy to garner support for political gain. Yung pangalan pa lang po, Mary, Queen of Peace. Pagkatapos nandun, yung mga taong nag-iipon-ipon, ang objective po, guluhin ang Pilipinas. Di ba napakamali, mga kababayan? Queen of Peace yung shrine. Pagkatapos yung kakampo doon, nagrarally, hindi man prayer rally, kundi morally. Nagpapaulan ng pagmumura. You see? At masama ang adhikain. Ang sinusupport nila, yung gustong magpapatay sa ating Pangulo. Magugusto ka niyan kung ikaw yung rektor. Kaya tama po itong naging desisyon ni Father Siciliano, Jerome Siciliano. Kaya sabi po ni Siciliano, they once dismissed EDSA as a political tool of the Dilawan and pink camps. Now, they're suddenly waving the unity flag, even using EDSA Shrine for political ceremonies. Sabi po ni Siciliano, how can you talk to someone whose sense of his history is distorted? Siciliano said, addressing critics who have accused him of partisanship. They troll me on a social media, questioning my integrity as a priest. But isn't it obvious, that the poor are being exploited here? Obvious nga po. Agree tayo sa mga pananaw ni Father Siciliano. Talagang ginagamit po yung mga mahihirap. Binabayaran lang para manggulo dito sa ating bansa. The priest also condemned the role of troll farms which have flourished during both administrations. The online narrative is controlled by those with resources, spreading lies, and manipulating public perception. It happened during Duterte's time. And it's continuing now. I'm not defending either side. Both Duterte and Marcos have their flaws. The real victims remain the ordinary Filipinos caught in the crossfire of political games. Kaya finally, mga kababayan, pinabuwag niya kasi nababastos na sa paniwala ni Father Siciliano. Nababastos na yung espiritu ng EDSA. Pinasok na po ng evil spirit na kumokontrol po sa presidente ng impyerno. Sabi mismo ni Sara, drag me to hell. Pag nandun ako sa impyerno, ako pa rin yung presidente doon. Sa kanyang bibig mismo. So itong mga rallying ito sa EDSA Shrine, ito po ay inspirado ng evil spirit ng presidente ng impyerno mismo. You can just imagine.
pati si Lucifer, gustong palitan ni Inday sa pagiging pinuno ng impyerno. Ganon katindi ang pagnanasa sa puder ni Sara Duterte. Ayaw nang patapusin yung ating Pangulong Bongbong. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. Then pinagbantaan na ipapapatay niya. May kinontrata na siya na assassin. Payag kayo mga kababayan sa ganyang mga pananalita. Matinding pagbabanta na kumalat sa buong mundo. Naging kahiya-hiya mga kababayan ang ating bansa kasi lumalabas may napili tayong leader na may criminal tendency at may malalang mental condition mga kababayan. Yung pagbabanta ginawa niya public, matindi po, and no remorse, tuloy-tuloy ang kanyang mga ginagawa. Huwag tayong papayag mga kababayan sa ganong mga sistema, sa mga masasamang plano nila sa ating bansa. Ladies and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.